Alright mga kababayan, so gawan lang natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion no sa nangyari pong bahagyang tulakan no sa pagitan po ng ating mga kapulisan and also dito po sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo kahapon no. At ito nga po yung ilan sa mga video dito sa social media na ibinahagi po no na ganito po yung nangyari. Pero sa kabuuan naman po mga kababayan ay naging mapayapa naman po yung unang rally ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo diyan no. Ito po ay biglaan ha mga kababayan, talagang nasorpresa po ang marami nating mga kababayan sa ginawang hakbang ng ating mga kapatid na nasa iglesia. At ngayong araw po mga kababayan ay 5:45 PM, ayan, July 1, 2026 ay nagpakita po ng update itong ating mga kababayan dito po sa EDSA no, na patuloy pong dumadami yung pumupunta dito at parang mas marami pong taong ang nakarating ngayon dito po sa EDSA. At isa po sa nagustuhan ko talaga dito sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, sa tuwing nagkakaroon sila ng ganitong pagtitipon and even dun sa na-attenan natin na rally sa Quirino Grandstand at saka sa Luneta, napakalinis mga kababayan no. Halos wala pong kalat na naiiwan after po ng kanilang isinagawang rally. Kahit po na sila ay natutulog, nagtayo ng tent, yung iba nagluluto, nagdala ng lutuan, naglatag ng kanilang higaan, pero makikita nyo pa rin po yung disiplina ng kanilang samahan no, na talagang masasabi mo talagang we are one. Kasi yun yung ano nila ngayon parang panawagan nila for the accountability at tunay na panagutin yung mga tunay na nagkasala at isinisigaw din nila na wag baluktutin ang batas no. No bend ano ba yan sinasabi nila, no bend law, no bend the law, parang ganyan. So ayan, matagal na po itong mga kababayan yung sinisigaw nilang accountability and transparency. And even hindi tayo kabahagi ng Iglesia ni Cristo, ganun din naman yung ating hinaing, ganun din naman yung ating hangarin no, na mabigyan ng katarungan itong ginawa ng iilang mga kawatan dyan sa loob ng gobyerno na pinaghati-hati no, yung pera na kanilang kinamkam di umano dito po sa kaban ng bayan. So ito nga pong mga nagdaang araw, nagdaang buwan na talagang sobrang nagpaingay at nagpasabog po nung issue tungkol nga dito sa scandal ng ah, pagnanakaw sa flood control no. So grabe mga kababayan yung mga ipinakitang mga maleta na di umano'y naglalaman po ng mga pera no, na idiniliver sa iba't ibang mga tao diyan sa gobyerno. Kaya itong mga napangalanan mga kababayan na mga sangkot dito ay tila mailap sa kanila no. Yung kumbaga sila yung itinuturo pero nananatiling tahimik no. Samantalang itong nananahimik at talagang nagpupursige upang maimbestigahan itong maanumalyang paggamit sa pondo ng bayan, katulad na nga po ni Senator Dante Marcoleta na talagang since from the start no, siya yung nakita ko na talagang very aggressive talaga na imbestigahan itong flood control scandal. Pero dahil sa kanyang pagpupursige, parang alam niyo yun, parang siya ngayon ay humaharap sa kaso ng plunder no, at any time pwede siyang damputin at arestuhin. Kaya ganito na lamang po na lumabas ang ating mga kapatid na iglesia upang suportahan itong si Senator Dante Marcoleta no, dahil wala namang ibang hangad itong ating senador na ilabas yung katotohanan no, at panagutin talaga yung mga tunay na nagkasala at hindi yung mga taong nagsasalita. Kasi talaga naman mga kababayan na masakit naman talaga sa ating kalooban yung makita yung mga taong gusto mag-testify, gustong tumistigo, pero all of the sudden ang nangyayari sila po yung nakakasuhan, sila po yung nadidiscredit. Kasi para sa akin much better naman sana na pakinggan no, yung bawat panig, yung bawat tao na gustong mag-testify, gustong magsalita. Then lahat sila imbitahan mag under oath upang nang sa ganun kung mapatunayan na sila ay nagsisinungaling, edi ikulong sila. Sila ay panugutin sa mata ng batas, 'di ba? So kung nag-false test false na testigo sila o ano pa yung ginagawa nila na para guluhin yung investigasyon, di panagutin
sila sa mata ng batas. Pero yung sabihin mong i-ano sila, i-deprive sila sa kagustuhan nila na magsalita at ibahagi yung kanilang nalalaman dito po sa issue na to, mali naman po yun, no? Dapat pakinggan natin silang lahat, hingiin lahat ng ebidensya sa kanila na hawak nila at pagtibayin nila kung ano man yung ebidensyang hawak nila, patunayan nila. Tapos doon mag-come up itong ating mga senador, for example, na 24 senator na nagkagulo din sila, no? Dahil may kanya-kanya silang mga interest na pinagkakaingat-ingatan. So, imagine mga kababayan, no? Kung makikita lang sana natin na ang mga senador natin ay nagkaisa, nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita talaga yung mga taong gustong magsalita. Di sana natapos na tong investigasyon na to. Pero hindi eh. Kahit si Senator Alan Peter Cayetano ay talagang lantara na din na talagang nagsasalita na din against dito sa mga pinangalanan niyang kapwa niya senador. Kaya talagang itong nangyayari ngayon ay hindi na talaga maitatago, hindi na maikakaila. At itong pagkilos ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ito yung isa sa mga way upang ilabas nila yung sa loobin nila at kalampagin itong gobyerno ni Marcos na wag magbulag-bulagan, wag magbingi-bingihan sa mga nangyayari. Kasi tayong ordinaryong Pilipino, hindi naman tayo tanga at bulag, no, na hahayaan na lang natin yung nangyayari sa ating lipunan. Napakahirap na po ng ating sitwasyon ngayon. Napakataas ng mga bilihin, gasolina, mga pangunahing pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Tayo yung unang nakakaranas niya, nakakaramdam na talagang hirap na talaga ang taong bayan. And ang nakakalungkot dito, yung ating mga ibinoto, no, na nangako sa atin during campaign na dapat inaasahan natin at aasahan natin na sila yung magiging timon, no, yung parang sila yung magiging driver natin papunta dun sa mas maganda sana, mas better future para sa ating mga generations, sa mga susunod na henerasyon, sa ating ekonomiya. Pero ang nangyari, mga kababayan, para naging politika na lang ang lagi nating napapanood, no? Nawala na yung talagang malasakit, yung talagang serbisyo para sa taong bayan, which is dapat inilalaan nila yung kanilang atensyon at yung pondo sana, no, na para sa healthcare, na talagang dapat yan yung unahin dahil talagang kulela tayo pagdating sa healthcare system, no? At nakakalungkot dahil maraming mga kababayan tayo ang parang ipinagkakatiwala na lang nila sa kanilang destiny, no, na kung mabubuhay sila o hindi, kung mahaba pa ba ang buhay nila o hindi. Dahil nga syempre, kung alam mong may sakit ka na talagang malubha, iisipin mo na lang, ipanalangin mo na lang ako na magtagal pa ako or what. So hindi na nila iniisip kasi takot na silang pumunta ng ospital, or kung pumunta man sila ng ospital, wala naman silang sapat na pera na pampagamot. So ang ending, kahit pumunta sila sa public, hindi din sila na-accommodate, no? Na hindi ko naman nila lahat siguro may na-accommodate naman din kahit papaano, nabibigyan din ng lunas, pero limitado, 'di ba? So alam naman po natin yan na sa sobrang hirap talaga ng buhay ngayon, mga kababayan, mahirap talaga ang magkasakit. So pangalawa dito yung edukasyon, na sana magkaroon ng mas maraming classroom, mas bigyan ng atensyon yung pag-aaral sa kolehiyo, na bigyan ng mas maraming scholar, pagkakataong makapag-aral yung mamamayang Pilipino, lalo na yung mga kabataan na gusto mag-aral. So bigyan ng bigyan ng magandang edukasyon at magandang gusali, silid-aralan at mga kagamitan, no, na makakatulong upang linangin yung kaalaman ng ating mga kabataan. Pangatlo dito, yung ating ekonomiya, no, na magkaroon ng mas maraming trabaho upang nang sa ganun hindi na mga ibang bansa o mga ibang bayan yung ating mga kababayan na iiwanan nila yung pamilya nila dito at makipagsapalaran sa ibang bansa para makapamuhay o makabuhay ng kanilang mga pamilya. Ganun lang sana. Tapos pagdating sa infrastructure, 'di ba, yung mga kalsada, mga trains, transportations, yung magpapagaan sa buhay ng mamamayang Pilipino, upang nang sa ganun, kung may maayos tayong kalsada, may maayos tayong tulay, may maayos tayong transportasyon, 'di ba? Imagine niyo kung gaano kabilis makarating yung bawat produkto sa isang lugar nang hindi na-delayed, at kung paano kabilis yung
pagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayang mga nangangailangan. Gano'n sana 'di ba? Tapos yung mga emergency response ng ating gobyerno na during ng mga, sakuna na hindi natin inaasahan, yung makapagbigay kaagad sila ng agarang tulong and also yung agad na, mabilis na rehabilitasyon lalo na sa mga nangyari sa ating, mga kababayan sa Mindanao na naapektuhan po ng lindol na hindi lamang po relief goods yung kailangan nila. Kinakailangan talaga nila ng konkreto at pang long term, no? Which is yung rehabilitation, mga nasirang kalsada, nasirang paaralan, nasirang mga establishmento na siya ding nagdudulot no kung sakaling hindi man agad to magawa o mabigyan ng atensyon, eh talagang tigil talaga yung pamumuhay ng mga tao diyan. Maaapektuhan din yung pag-aaral ng mga kabataan dahil syempre hindi secured, hindi maayos yung gusali o paaralan na kanilang papasukan 'no. So, napakaraming problema ng ating bansa at dahil lang sa korapsyon nagkaroon ng ganito. Kasi kung masaya naman ang sambayanan wala namang ganito, eh. Wala namang titindig ng ganito kung wala namang nangyayaring ganito. Kasi last, ano naman natin administration wala namang ganito, eh. Partida pandemic pa yun, pero nung pandemic hindi natin naranasan na, magutom. Hindi ko inaano, ina-acknowledge lahat na hindi lahat nagutom. Siyempre yung iba talaga dumaan din talaga sa matinding paghihirap. Marami ding, nalugi, nagsarang mga negosyo, at marami ding mga kababayan talaga na nag-suffer. Pero imagine ninyo, noon pandemic yun, eh. Ngayon naman mga kababayan, wala naman tayong kinakaharap na malaking krisis, eh. Kundi itong malaking korapsyon na talagang hindi mo na maikakaila mga kababayan na sobrang lala 'no, sobrang grabe. At nakakagalit bilang isang mamamayang Pilipino na yung mga tax natin na hindi naman natitigil, hindi naman binabawasan, pero patuloy pa rin tayong nagbabayad at magbabayad pa rin 'no, hanggang sa ating pagtanda. Pati nga yung mga, isisilang pa lang siguro 'no, na mga sanggol na sanggol ka pa lang o hindi ka pa pinapanganak, may nakaabang na utang sa'yo. So imagine ninyo mga kababayan, grabe yung nangyayari. Wala namang problema, hindi naman ako against sa pagbabayad ng mga buwis sa taxes dahil yan din talaga yung makakatulong sa ating bansa, sa ating mga iba pang mga kababayan at maging sa atin 'no. Someday na magagamit din natin yan at mapapakinabangan din sana natin. Pero sana 'no, mapunta sa maayos. Makita natin talaga na yung binabayad nating buwis ay talagang alam mo yun, yung parang worth it. No, kasi grabe, dugot pawis yan mga kababayan ng ating mga trabahador, lahat. Lahat halos kahit ordinaryong tao nagbabayad ng buwis yan, nagbabayad ng tax yan. Yung simpleng pamimili mo lang sa grocery, simpleng pagbili mo lang ng mga pagkain sa labas, nagbabayad ka. Kaya kabahagi ka talaga dito sa problema na to. Kaya itong nangyaring rally dito ng INC mga kababayan, isang pagpapatunay na talagang saludo ko sa kanila no dahil nagkakaisa talaga sila at nagiging ano, yung mapayapa silang kumikilos at napaka-organized, napakalinis nila na gumagalaw at respetado talaga sila mga kababayan. So again, maraming maraming salamat po sa inyo at patuloy nating abangan ang mga updates ng nangyayaring kaganapan dito sa EDSA. No? Ito na po yung pangalawang araw nila dyan sa EDSA at abangan natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So please comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa nangyayaring pagtitipon ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa EDSA. Muli maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.